Welcome to Afika Tutorials. I'm Afika, and this is the space where we demystify the difficult and dive into the daily. Whether you're here to tackle those tricky tax forms or you want to learn something totally unique, I've got you covered. It's all about practical tips for every part of your life. Don't forget to hit subscribe, and let's get started. Hi everyone! I am Afika, and welcome back to Afika Tutorials. Alam ko, isa sa pinaka-nakakalitong part ng pagiging freelancer or business owner dito sa Pilipinas ay ang pagpa-file ng taxes. Minsan nakaka-stress kapag mabagal ang internet or nagka-crash ang website ng BIR lalo na kapag deadline na, di ba? Kaya for today's video, ituturo ko sa inyo step by step kung paano i-download at gamitin ang EBIR Forms Offline Package version 7.9.5. Gamit ito, pwede nating i-fill out ang forms kahit offline at isubmit na lang kapag ready na. So, if you want to make your tax filing easier, keep on watching! First step, punta tayo sa official BIR website at www.bir.gov.ph. Hanapin lang natin ang e-services icon at i-click ang EBIR Forms. Dito sa page na to, makikita nyo ang link para sa latest version. Make sure na ang dina-download ninyo ay version 7.9.5 para updated tayo sa mga bagong forms at computation ni BIR. I-click lang ang download link at hintayin matapos. Tip lang, siguraduhin na stable ang internet nyo para hindi makorrupt ang file. Pero bago tayo magpatuloy, isang important reminder muna. As of 2026, ang EBIR Forms Offline Package ay window-based pa rin. Ibig sabihin, wala pa itong official version na compatible sa macOS. Pero don't worry, may paraan naman katulad ng ginawa ko. I'm using a MacBook Air M2 pero since hindi compatible ang current package sa MacBook ko, I installed Parallels app para makagamit ako ng Windows at makapag-install ng EBIR Forms offline. Amazing, di ba? Susubukan ko itong itackle sa susunod nating videos para sa mga Mac users natin dyan. Ngayon, ituloy na natin ang pag-install gamit ang latest version, ang version 9.5.0. Let's go! Once downloaded na ang installer package, i-extract na ang folder at i-run ang setup file. Follow the prompts. Next, next, next lang hanggang matapos ang installation. Pagkabukas ng app, kailangan yung iset up ang inyong taxpayer profile. Ilagay ang inyong TIN, RDO code, registered name, address, at ang inyong email. Very important note, siguraduhin na valid at active ang email address nyo. Dito ipapadala ng BIR ang confirmation receipt nyo. At kung mali ang email, mahihirapan kayong patunayan na nakapag-file na kayo. Ngayon, piliin na natin ang form na kailangan nyo. Sample natin ay Form 17018 para sa mga businesses na individual under 8%. O kaya naman Form 2551Q para sa percentage tax. After natin piliin ng forms, kailangan lang natin i-retype ang TIN at saka ang email na itinype natin doon sa main page. Make sure lang po na mag-match ang niretype yung TIN at email address dun sa una yung tinype sa main page. Dahil kapag hindi po ito mag-match, magkakaroon po tayo ng error at hindi tayo makaka-proceed sa pagpa-file. Once na mag-match na ang tinype nyong TIN at email address, babalik po tayo sa main page. Pagkabalik sa main page, i-click lang ulit ang fill up. Hintayin lang po natin ito na mag-load at mag-direct sa ating BIR form.
Kung mapapansin nyo, may mga fields na kailangan yung i-type manually. Ito yung mga white boxes. Pero yung mga calculations, madalas ay auto-computed na ng system. Iwas error sa math, 'di ba? Kapag tapos na, i-click ang validate, i-check dito kung may mga kulang na info. Kapag okay na, i-click ang save para may mga personal copies kayo ng progress nyo. Ang last step ay ang submission. I-click ang submit final copy. Reminder lang, kailangan nyo ng internet connection dito. Wait for the pop-up confirmation. And after a while, i-check nyo ang email nyo for the Tax Return Receipt Confirmation or TRRC. Kapag natanggap nyo na yun, congrats! Tax compliant ka na. Pero what if hindi dumating ang email? Huwag magpanik! Here's a life-saving tip based sa RMC 20-2026. Ayon sa bagong memorandum ng BIR, kung nade-delay ang official email confirmation nyo, ang screenshot ng submit successful pop-up message ay sapat na. It shall serve as a proof of filing and successful submission. Pwede nyo itong i-present sa authorized agent banks kapag magbabayad na kayo ng mga tax due nyo. Kaya guys, wag na wag kakalimutang i-screenshot ang pop-up box na ito. I-save or i-print agad para safe. And that's it. Sana nakatulong ang tutorial na ito para mapadali ang inyong tax filing. Again, sa ating mga Mac users, abangan nyo ang susunod kong video tungkol sa pag-setup ng Parallels para magamit nyo na rin itong app na ito. Kung may questions pa kayo, comment lang below at susubukan nating sagutin yan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Africa Tutorials. See you sa next video. Bye!